Dito kasi, nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita, impacta. At huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Impacta. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Nadinig niyo yun? Nagtuturo na naman kung sino ang pwedeng sisihin. That's Yusek Claire Castro. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng... Siguro ano niya to past experiences niya to. Tapos nagpapadinig na naman. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Ikaw ang walang modo. Ikaw ang number 1 na walang modo, Yusek Claire Castro. Nagtuturo ka na naman Yan ang problema sa'yo. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro. Bakit mo iasa ang anak mo sa ibang tao? Bakit? Hindi mo ba kayang alagaan ang sarili mong anak? Sa ating mga kabataan. Sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Parang ikaw, pag pinaparinggang ka, nagva-vlog ka kaagad. Umiiyak ka kaagad. Naghahanap ka ng kakampi. Alam mo, ang galing mo mag-deflect. Pero hindi yan uubra sa amin. Dito kasi, nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Tingnan mo kung paano siya mag-deflect. Kung ano-ano na lang sinasabi niya na hindi naman connected sa nangyari. Tapos ngayon sasabihin niya, assassin. Ako, siguro malaki ang bayad sa'yo, Yusek Claire, no? Halata. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita, impacta. At huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Impacta. Coming from a public servant na puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Coming from you, Yusek Claire Castro. Impacta. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamarisan. Kaya dapat hindi ka pinapanood ng mga bata kasi sinungaling ka. Alam nyo, it is absolutely mind-boggling that an attorney, a Yusek at the palace, has a mindset this skewed, okay? I'm telling you, kung nasa hearing kayo at siya ang abogado nyo, talo na kayo agad. Because if this is the level of logic she brings to the table, we are in serious trouble. Yusek Claire Castro is out here trying to convince the public that the crisis in our schools, specifically in the recent violence in Zamboanga, is the fault of the teachers. You know, that is not an argument. That is a pathetic deflection. Ang mga kabataan ngayon, especially yung high schoolers na yan, they are well aware of what's going on. Come on. May sarili na silang isip. And to suggest that a teacher is the primary architect of a student's moral compass is just delusional, okay? Napaka-delusionada mo, madam.
There are so many complex factors. Social media, the environment, okay? The family dynamics, societal breakdown that trigger a child to take drastic actions. Think about that and make it make sense. But no, you want to point fingers at the people who already overworked and underpaid. So come on, please. Discipline starts at home, period. Alam mo, Claire, itigam mo na lang yung bibig mo kung wala kang maayos na argument. Just shut the fuck up. Because nagmumukha ka lang katawa-tawa. And it's completely unfair na papapasukin mo ang anak mo sa isang paaralan at aasa kang sila na ang bahala magdisiplina? Are you kidding me? At the very first place, okay? If you cannot handle your own, do not expect other people to do it for you. Simple as that. Huwag kang mag-anak. Period. Diba? Napakadali. It's a failure and neglect of the parents, not the teachers. Because I'm pretty sure those teachers na may mga anak din are trying to discipline their children at home. Diba? Because that's how it should be, Claire. Dapat ganun naman talaga. Bakit mo iaasa sa gobyerno? Bakit mo iaasa sa mga teachers? Di ko alam kung ano yung mga napagdaanan mo. Nung kapanahunan mo. But this time, this generation, to my knowledge, kaya may mga teacher na masungit o nagbibuild ng distance sa mga estudyante nila because I think it's their way to maintain order and discipline in a room full of chaos. Ang hirap kasi sa mga kabataan ngayon, konting sabing bawal yan. O napagsabihan lang. Or addressing their mistakes na di-depress agad. Magpo-post ng hate online. Tapos kinakaro pa ng sistema. Ganyan ba dapat? Ganyan ba dapat? Yusek Claire Castro? And for you, a mother and a parent herself, to stand there and expect that total strangers are going to raise and discipline your kid, your child? Are you stunned, bro? Are you? Because you are completely out of touch. If you hate scraping messy litter boxes, this will save your time and money. So stop wasting cash on litter that sticks and smells. Pet Killer Topper Cat Litter clumps instantly into rock-solid scoops, so nothing sticks to the box and zero litter gets wasted. The activated carbon trap smells instantly, keeping your home fresh without costing a fortune. So it's lightweight, dust-free, and affordable, so upgrade for less. So what are you waiting for? Click the link below to order yours now.